Binigyan pala ako ng gift sa mama ng amo ko. Ewan ko kung ano to. Ay, may hand cream para sa bahay pala to. Tapos may mask. Oh, may ano pa oh, nail cutter. Tapos ano to? Ah, pabango sa bahay. Oh, thank you naman. Ito yung mga hinahanap ko eh. Tapos ito, shower gel. Ano naman ito? Aha, hand soap. Marami itong binigay niya ah. Ano to? Pera ata to eh. Sana all. Ah, sabon pala eh. Social naman yung lalagyanan. Salamat. Made in Italy. Mahal ata to eh. Sinabihan na niya ako kahapon na bibigyan daw niya ako, magbigay daw siya sa akin ng gift. Sabi ko sa kanya, wag na lang. Nakakahiya naman. Nag-insist siya eh. Gusto ko naman. Ganyan talaga, pakapala na ng mukha. Hindi, siguro ganyan sila every Pasko at saka New Year. Hindi ko lang alam ha, sa previous na staff. 3 lang naman kami ang staff nila eh. Ewan ko lang doon sa kabilang hotel kung namigay sila. Baka ako lang binigyan, nakakahiya naman. Kakarating lang namin. Galing ako sa work tapos sinundo ko si Philip at Alex. Tingnan niyo naman kung anong ginawa ni Kuya Alex ko. Oh, chorobis Kuya Alex. What? May tinitignan siya. Kasi yung... I'll try the banana. Prosin? Wait. Ha? I just swatched food and something happened with the banana. What did you do? He opened it. Be? Ang gate daw namin. Mommy, kufajsa. I need to stop it. Ay, no, tam je. Utvory ni Kuya Alex ko. It's going to open it. Aha, nagulat naman ako. Akala ko kung anong nangyari eh. Close the door! Sobrang lamig pa naman. Tignan ko daw kung na-close ang gate. Sabi ni Kuya Alex, na-close na daw. What did you do? Di kuri-kuri manggunin niyo ang kamera. Tignan niyo ang kamera dito ha. Kung anong ginawa ni Kuya, ha? I just do this, the clue. Be, ukas be? This. Oh, sige daw. No, I cannot do it. Hala, what did you do? Can you show to mommy? But you need to go home. How to open? This. Show me. Ayan, bago kasi itong camera, na-install ito kanina lang. Press here. Ano? Ano? Social, no? Ang mansion. No, the gate. Ah. Mommy, that one. Aha, Zatbo. It's coming. Okay, Zatbo. Este raz. Este raz. Aha. Okay, este. Este. Baka long press ito. Dobre? Lady, I will do it. Ah, hindi daw ako marunong. Sam. Ay, nako. Hindi ko alam yan. Hala, tumawag pa naman si Daddy. Ala. Nakagulo na dito nang dahil sa kamera. Alam ni Alex to kung paano i-operate. Ayan, makikita namin doon sa labas kung sino yung tao. Kasi kamera yan sa labas eh. Mahal ata to ba? Social naman eh, no? Mga kapatid din ni Vladimir, meron din ganito. Pang safety daw ata yan eh. Baka sasabihin ni Vladimir mamaya nga, wag niyong galawin yung camera tapos ginalaw na namin. Kuya, Daddy's hat. Don't open and close the gate. What? Because Daddy received a notification in his phone. When you do that, it could appear in his phone. That's the reason why he called me. Para ka kasing naglalaro sa camera eh. What did you tell to your classmate? What? Someone is asking you about your neck. Did he ask you again? No. No? Hindi kasi sabi ni Kuya Alex kagabi, isa sa classmates Kuya, friend. Friend? Chocolate. Aha, classmates daw niya. Nagtanong sa kanya kung ano yung nangyari sa kanyang leeg. Ito oh. Ayan. Bakit daw may excess skin siya dito? Halata na kasi eh, habang lumalaki siya. Then sabi ko sa kanya, bihira lang sa taong may ganito. Ayan, pinahubad ko sa kanya yung jacket para makita ninyo. Ukas, be? Tingnan niyo yung leeg niya. No, ukas kuya. Ukas. See? Halata no? Ayan, kahit na dito sa malayo. Be. Ayan.
Simula nang nagtanong ang kanyang classmate. Ito pala yung paa ko na sinasabi ko sa inyo. Pangit tignan. Tapos sira pa yung kuko. Simula nang nandito ako sa Slovakia, naging ganyan na yung kuko ko. Parang namatay. Kami pang varicose. Noong bata pa ako, hindi ko to matanggap na ganito ang aking paa. Tapos may times pa, kapag masikip yung aking sapatos, masakit yung dito Grabe. Kung sa Bisaya pa, nagngulngul. Dapat sa shoes, yung soft at saka yung round dito. Para ito naman maprotektahan. Nahihiya talaga ako nito kapag open yung aking shoes or nakasandal ako na yung stripes lang. Kasi makikita itong bunyon ko at saka itong aking mga kuko. 5 years na din ito, walang manicure. Pinuputulan ko yan. Sadyang namatay lang yung mga kuko. Okay lang. At least matabunan naman kung makasuot ako ng shoes. Ito yung sinasabi ko din kay Kuya Alex na huwag siya mahiya sa kanyang leeg. Dahil yung sa akin nga, meron din akong problema. Ito nga yung paa ko na parang luya. Pang lalaki, at the same time, mahaba pa yan. 42 size kaya ako. Wala sa aking height. Hindi nga makapaniwala yung aking sister-in-law na 42 yung size ng aking shoes. Okay lang sana mahaba. Wala lang sana ang bunyon para hindi masakit. Hinawakan na ni Philip yung sira kong kuko. Mommy, why is it break? Maybe, siguro sa sapatos to ba? I see new one. He's going to New, yeah. new nails. Pinakita ko to kay Alex, kaya naintindihan niya, huwag ikahiya kung anong meron sa katawan. Dahil ito na may inborn, binigay naman to ni God sa amin, tanggapin na lang namin. Buti sana kung mayaman, pwede pa ma-repair ito. Diyos ko, ito lang ang unahin ko, tanggalin ang bunyon. Ay, wag na. Ay, ganito din yung kapatid kong lalaki, at saka yung tiyuhin ko. Ganito din sa akin, ang paa. So, may pinagmanahan talaga ako. Buti na lang si Philip at Alex, walang bunyon. Nakakahiya talaga tong paa ko. Hinubad ko na yung aking sweater, na initan ako dito But thanks God, yung butas sa heart ni Kuya Alex, may improvement naman. Anyway, pag-usapan natin bukas yung about sa liig niya. I-explain ko ng maigi sa inyo kung bakit nagkaganon. And sa ngayon, nagmamadali ako baka kasi mag-full storage na naman itong phone ko. Ang hirap talaga mag-vlog na gamit yung phone. Ang bilis mapuno. Mag-unboxing lang muna ako. Yung order ko sa Timo, dumating kanina. So, ipakita ko lang sa inyo ito kung ano yung mga in-order ko. Anyway, ang dami ko kayang na-order sa Timo na gusto ko yung quality. Tapos, nag-long last naman, pero hindi lahat ha. Kahit sa mga shop naman, ganun pa rin. So, bubuksan ko lang to at ipakita ko sa inyo. I-unboxing ko lang ito. Wow, magandang quality itong mga nabili ko. Ito, dito ako na-excited. Nabili ko dati sa Shein. Sobrang tigas. Ito sa phone ko na ginamit ko ngayon. Ay, matigas pa rin. Matigas dito sa gilid. Hindi ko ma-on, ma-off, tapos mag-screenshot. Socks para sa winter. Mumurahin lang ito at hindi naman masyadong makapal. Medyo manipis pa rin. Ang link pala nito, ilalagay ko na sa description box. Tapos ito yung inaantay ko. Yung aking tripod. Ano pala to gimbal? Stabilizer. Then, ito yung shorts ni Kuya Alex na pang summer. Bumili na ako dahil mura lang. Short niya ito. Dahil tumataba na siya, malaki yung tiyan niya. Wala na siyang shorts na magkasya. Kung gusto niyo bumili, i-click niyo lang yung link sa description box. Diretso na kayo doon sa Timo. Ito yung t-shirt na nabili ko rin. 3 piraso ito. Ayan. Kay Kuya Alex din ito. Kay Philip, hindi pa ako bumili. Yung tela niya, hindi cotton. Okay na yan. Pang summer lang naman Ano to? Yung t-shirt pala ni Kuya Alex na white. Kailangan niya ito every December. Kapag may presentation sila. Kaya lang, silk, hindi cotton. Okay lang yan. Sapawan na lang. Yung pang baking, pang roll. Kaya lang, maliit yung tali sa buhok ko. Transparent.
Ay, okay na to. Di ba mahilig ako mag-style sa aking buhok. Anyway, kanina pa pala, tinanong ako ng daddy ng aking boss kung bakit daw hindi ako nag-hairstyle today. Sabihin ko na sana sa kanya na wala akong time at nagsuot din ako ng sombrero. So, hindi makikita ang aking hairstyle. Napansin pala niya yung mga hairstyle ko. Kaya pala, everyday, tingin siya sa aking buhok. Si madam nandun, nakinig, natawa siya eh. Ito na. Yung tripod ko kasi sira na. Wala, maganda. Wow, I love it. Eh, hindi ko pa alam kung paano to gamitin. Ayan, manual. 20 euros pala ito. Anti-shaking daw ito habang naglalakad. Hindi daw siya mag-shake. Good morning mga Mars. Hindi ko na naman natapos yung aking vlog kahapon. Tignan nyo, nandyan pa yung Christmas tree namin. Pasko pa yun sa amin. Gisingin ko lang si Philip at Alex. Anyway, ginamit ko na itong gimbal na binili ko sa Temu. Gisingin ko lang itong dalawa dahil may pasok. Ayan, di ba? Ito yung light ng aking tripod. Maganda naman, no? Oh, malinaw din. Ang Philip ko, Kuya Alex, pwede, Jimmy, douche quali. Ang sarap ng tulog ni Kuya Alex. Oh. Hindi mawawala ang kanyang bagong bilian dahil names din niya. Kana. I-off ko lang tong light ni Philip ko. Hindi man yan siya iiyak. Bihisan ko muna sila ha. Baka malate kami. Mamaya na tayo, chika. Naka-prepare na sila yung mga suot nila. See? Natuwa si Philip sa light ng aking tripod. Toto ya, dobre? Mili po ako ng bagong winter jacket. Mahaba na ito. Tignan nyo, oh. Mas mahaba doon sa isa kong jacket na itim. No? Feel ko ba nang susunod ako ng blanket? May tali pa ito. -7 kahapon. Ngayon, -3. Tignan nyo naman ang aking itsura. Ganyan yan, oh. Tapos may butonis pa. Rosin. Naon ko yan. Tapos may panali pa, oh. Hindi pwede na walang tali. Kasi dito, parang nag-gluted. Mas maganda may tali. Decently tignan. Nagustuhan ko dito. Ito cotton ang sa bulsa. Yung isa kong jacket na ito, na itim, hindi warm ang bulsa nun. Okay, nilalamig ako, kaya ito perfect talaga sa pag-aantay ng train at saka bus. Diba? Ready to go na. Tapos tignan nyo naman ang aking itsura, ganyan. Kaya huwag na kayong pumunta dito sa malamig na lugar kasi ganito ang suot ninyo. Kina ko sa inyo ang temperature doon sa labas. Eh yun, thanks God, nag-3 na siya. Oh, malamig pa rin yan. Nag-snow pala dito, oh. Uy, Diyos ko, ang panahon namin. Okay lang ito, basta walang hangin. Wala akong problema nito. Di ba? Nakakatulong yung tripod lights ko, oh. Di ba kitam? Hala, umulan pala. Riklo, may ulan. Ano ba yan? Rosim? Riklo. Because there's a rain, kuya. Nagreklamo na si kuya, bakit frozen daw? Ano? Tiko. Pwede na, Riklo, kasi there's rain. May ulan pala, akala ko snow. Kaya ang lagkit ng snow. Ay, nalang. Buhay, taglamig. Walang magandang maidulot, kundi sakit ng paa. At sakit ng katawan dahil sa layer-layer pa naman ang suot. At saka nakaboots. Late na naman ang train dahil tignan nyo naman yung palibot namin, oh. Dahan-dahan na lang nagbiyahe yung train. Tignan nyo kasi delikado to sa disgrasya. Oh, nag-ice. Slippery daw ito Terrible yung train namin today. 15 minutes late. Naku Lord, tatawag na naman ako sa bus ko mamaya. Ayan, oh. Puting-puti. Kaya lang delikado to Canceled ang train today
So magantay ako ng ito 9:09. Ayan, dahil nga sa panahon namin sana hindi makancel yang narinava yan. Itatry ko yan kung cancel pa rin. Tawagan ko yung aking boss na hindi na ako mag-duty. Audric Note na yan. It means cancel daw yan. Ay, nakakabisit naman tong araw na ito. Diyos ko Lord, 1 oras akong nagantay dito. Grabe, sobrang lamig na. Buti na lang ang 9:09. Hindi canceled. Late lang ng 5 minutes. Ano ba to? Nakakabisit na. Grabe, ang kalat dito. Ang guest namin dito kanina, mag-family. Tapos may bata pang dala. 3 yung anak nila. 1 ang baby. Kaya tuloy ang dami kong nilinisan. Anyway, last room na ito. Sabi ko sa receptionist, yung 1 bukas na lang. Ay, walang guest bukas. Mabuti na lang nagsuggest siya sa akin na kung gusto mo, yung 1 room, bukas na lang yan. Dahil alanganin na, 2 o'clock na. Tapos uuwi ako ng 3 o'clock. Ito, consume ko 30 minutes. Tignan nyo yung bintana ko, nag-ice na. Kaya iyan ang dahilan kanina kung bakit ako na-late. Dahil ang train, kinancel nila. Dito ang hirap i-open. Dahil ang ice, tignan nyo naman, umuulan kasi ng ice. Kapag ganito ang guest, naka-occupy dito, nako, asahan ko na talaga yan Kalat dito, kalat everywhere. Tapos, sa basurahan, may diaper pa. No choice. Ay, thank you Lord, natapos na yung work ko. Pero yung snow, hindi pa nauwala. Paano ito mawawala umuulan ng ice. Kainis. And anyway, parang halo-halo na to Punta na kayo dito, libre ice. But anyway, naglinis lang pala ako ng 3 room today. Dahil wala kaming masyadong guest kapag ganito ang panahon. Ipagpatuloy ko yung aking na-distract ako sa mga tao dito sa palibot ko Nagtaka sila kung bakit may hawak akong cellphone at saka tripod. Ito kasing cover ng phone ko. Siga ba? Malayo pala, kitang-kita na. Ipagpatuloy ko pala yung chismis ko kahapon regarding kay Alex. Ito yung kinatakutan ko. At higit sa lahat, aware naman talaga ako na may magtanong talaga sa kanya. Yung sa neck niya, inborn na po yun. Alex na case. Kasi marami siyang defect sa katawan niya. Kaya siguro ang napansin lang yung liig niya. Ang liig kasi niya, siya, more on skin, tapos walang buto. Kaya yun, ang napansin ng kanyang classmates. Tulad ng sabi ko sa inyo na wala kaming magagawa doon sa liig niya. Hindi siguro nakatiis yun ba? Nagtanong na sa kanya, nangyari sa kanyang liig. Bakit daw nagkaganon? Hindi pa masyadong naintindihan ni Kuya Alex kung ano yung inborn. Ang sinabi ko na lang sa kanya, ito yung binigay ni Papa Jesus sa iyo. Kaya wala akong magagawa niyan. Ako lang naman ang nagbuntis sa iyo, pero si Papa Jesus ang nagbigay sa iyo ng buhay. Pinakita ko na lang kay Alex yung aking bunyon. One of the example yun. Ayan, tumango lang siya. Ito na yung sinasabi ko sa sarili ko na mabuli siya sa school nang dahil sa kanyang kapansanan. Hindi man siya disabled pero sa katawan niya. Pero thanks God na agapan yung kanyang club foot. Otherwise, magiging disabled siya. And then, yung sa akin na case naman, noon, nasa elementary pa ako, nahihiya ako sa aking paa. Dahil nga, malaki na, aside niyan, may bunyon. Parang luya na siya tignan. Then yung paa ko kasi, hindi pang babae. Size at saka yung hitsura pag lalaki din, wala naman ako magagawa. Marami din ang nagsabi sa akin na bakit ganun ang paa mo? Isa lang din ang sagot ko, inborn. Ano magagawa ko nito? Itong binigay sa akin ayaw ko man, wala na ako magagawa. Hindi naman ako si God, binigay man niya to sa akin. So tinanggap ko na ng taos puso. But at least sa paa yun ang sa akin, matakpan siya. So hindi masyadong makikita. Yun kay Alex, visible talaga siya. Then sinabihan ko din si Alex na, alam mo, may mga tao namang ganito. Katulad sa liig mo. Hindi naman sila nahihiya.
namuhay man silang normal. Pero i-explain ko pa ulit yun kay Alex. Dahil hindi pa nga niya maintindihan sa ngayon. Kung sa Bisaya pa babalingam, okay na yun. At least sa ngayon, dahan-dahan ko nang pinaliwanag sa kanya. Pag sinasabi ko sa kanya na kay Papa Jesus, alam niya yun. Na, ay wala palang magagawa si mami nito. Akala kasi ni Alex, ako ang may gawa nun. As long as na magiging matatag siya na hindi katulad yung sa iba ba na napaka-weak. Then, yun, marami ng mga negative thoughts. Yan, mostly nagpakamatay ng dahil sa bullying at saka yung hindi nga nila matanggap kung anong meron sa buhay nila. Yun, mahina ang loob. Kaya, kailangan kong palakasin si Kuya Alex. Dahil sa akin lang naman kumukuha siya ng lakas. Dahil kariho naman kami. At higit sa lahat, nabully din ako sa school. Din hindi naman maiwasan kasi yun eh. Lalo na kapag may diferensya. Pero kailangan lang niyang tanggapin na ganun talaga yung katawan niya. At least malusog naman siya. Walang sakit. Yun ang wish ko para sa kanya. Mabuli man, at least mabigyan ko siya ng lakas ng loob na dapat labanan yung pangbubuli ng ibang bata. Uso pa naman ngayon. Hindi lang sa Pilipinas ha, kung dito din sa Slovakia. Hindi lang bata ha, kahit na yung mga teenager dito, Diyos ko, minsan nga, pinagtawanan pa nila ako. Siguro nakita nila sa mukha ko ba na pangit naman yung babae ito, tapos flat nose pa. Pero ano magagawa ko? Ito nga ang binigay-nigad sa akin, yung ilong ko parang palwa nga nagkulob ba. Ang importante, ang mahalaga. Anyway, nandito na pala ako sa train station. Hindi pa pala sa train, sa bridge pala to. Ba yan? Ayan, hay, pakita ko sa inyo kung ano nang hitsura ng aming daanan. Kung sa Pilipinas pa to, bumabaha dito sa amin, nag-snow. Tapos, natunaw na siya, parang putik tignan. Pero at least natutunaw kaysa baha na grabe maputik. Tignan nyo. May bulldozer pala dito kanina. Inano nila to, tinanggalan. Pero meron pa rin, oh. Yan. So, kaya ano na yan? At least dito sa daanan, wala na. Advice ko pala sa mga taong may katulad sa akin or may mga kapansanan kayo, huwag kayong mahiya. Natutunan ko din sa sarili ko na, bakit ako mahihiya? Eh, hindi ko naman kagustuhan to. Bigay man to ni God. So, kailangan ipagmalaki natin yung sarili natin. May kanya-kanya naman tayong talento sa buhay. At higit sa lahat, may kanya-kanya tayong diskarte. So, kung ano man yung binigay ni God sa atin, huwag tayong mahiya, ipagmalaki at taas noo kahit kanino. Nandito na ako sa loob. Nasa number 3 yung platform. Ayan sa akin, 15:38. Nandito siya sa number 3. Ayun ang bus, ayun na yung train namin, oh. Pero nabwisit ako kaninang umaga, di ba sabi ko sa inyo? 2 beses cancel. Mabuti na lang 9:09 hindi cancel. Uy, Diyos ko. Very slippery pa naman ito. Delikado, madakdak ba, no? Thanks God, nandito na ako sa loob ng train. Nag-aantay na lang ako ng few minutes. Aalis na ito. Itong train na ito ba, ilang beses na ako na-inder. Kayo sa katayuan ko, maiinis kayo. Dahil yung naghahabol ka ng oras, tapos yun, late ka. Na walang dahilan ng transportation lang din. Anyway, dito ko na pala i-end ang aking vlog. Thank you for watching. God bless and see you in my next vlog. Bye, yours!